Nung nakaraang video ko nga pala, minention ko si Boss Toyo at saka si Sir Alan. Gusto ko kasi malaman kung meron bang value tong coins na nakuha namin. Sa hindi inaasahan, sobrang nagulat nga ako. Hindi ko ina-expect na magko-comment si Sir Alan. Sabi niya, bibilin daw niya tong coins ko. Kaya naman bago pa niya to bilhin, bumalik kami dito sa damuhan para maghukay. At nakakuha na naman kami ng kakaibang coins. Bukod sa coins, dito talaga kami nagulat. Nakakuha kami ng bato na kulay green. Grabe, sa buong buhay ko, first time ko na makakita ng bato na kulay green. Napasearch tuloy ako sa Google, sinearch ko nga pala ang Emerald Stone. Grabe itong nakita ko, mukhang mamahalin pala itong mga to. Bukod sa coins, bumibili din kaya ng ganito si Sir Alan tsaka si Boss Toyo. Baka ito na yung magpayaman sa amin. Isang umaga, eto na nga pala ang day 6, paglilinis ng mga tupad members. Alas 7 pa naman magkikita-kita. 6 pa lang naman kaya bago umalis, tapos muna yung mga gawaing bahay. Dahil wala si Boy Ibo, bago umalis ako muna nagpapakain sa lola ko. Habang si mama naman bubuni ng ulam at siya na naggayat-gayat. Para pag-alis namin, lulutuin na lang. Ano kaya itong ulam namin? Siguro adobo to. 6:45 natapos na ang mga gawaing bahay. 15 minutes pa naman bago kami malate. Nagbaon na nga pala kami ng tubig. Nagbaon na nga din pala ako ng mga kutkutin. Meron akong dalang pastillas. Meron ding ube pastillas. Hindi ko alam kung ano to, pero matamis naman eh. May baon din nga pala akong kalamay. Galing pang Batangas, ito yung share namin. Nabiyahe na nga kami ulit pabalik sa subdivision na paglilinisan namin. Ngayong araw, pula pala ang uniform nila. Pagkatapos mag-attendance, nagsuot na nga ako ng gloves. Tatapusin na kasi namin yung mga pagbubunot ng damo. Pero this time, nasa isang pwesto muna kaming lahat para mabilis at magandang tignan yung mga pagkakabunot-bunot. Dito nga, hindi ako umaasa na makakakuha ulit kami ng mga coins. Pero nung naguhukay ako gamit tong panda ko, meron ako nakita na gumagalaw. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop to, pero parang ahas siya na kulay green. Sobrang liit niya. Ano kaya to, baby ng ahas? Sa dumuhan siguro siya nakatira. At dahil nga nagbunot naman yung damo, naghanap ako ng bagong bahay niya na malilipatan. Dito ko nga pala siya nalagay sa buko pandan. Sobrang mabango nga tong halaman na to eh. Mukhang nag-enjoy naman siya sa bago niyang bahay. Pagkatapos kong ilipat ng bagong bahay yung ahas, saglit pa lang ulit ako nagbubunot ng damo, hindi pa man ako nakakadami. Meron ako dito nakita na kulay bilog na kulay green. Kaya naman dinampot ko kagad to kasi sa buong buhay ko first time ko lang makakita ng bato na kulay green. Tapos bilog na bilog pa siya. Hindi ko sure kung anong tawag dito. Nabebenta kaya to? Mahal kaya to? Dahil nga sa madumi yung kamay ko, to wala akong paglalagyan. Tinago ko muna siya dito sa ilalim ng puno ng nyog. Babalikan ko na nga lang pagkatapos namin magbunot ng mga damo. Grabe ang kinis-kinis niya. Yung araw kasi kailangan namin maubos yung mga damo dito. Siyempre, bonus na lang yun kung may makuha man kami mga kayamanan. Siyempre, isa rin sa dahilan yung kung bakit ang sipag-sipag namin magbunot ng damo ngayon. Pero yun lang, sa part na to wala kami nakuha. Kaya naman nagpahinga ako kasi medyo napagod ako ng konti. Buti na nga lahat masisipag ng mga kasama ko. Grabe yung tumpok ng mga damo. At habang nakaupo nga ako dito, meron na naman sila nakuhang coins at hinagi sa akin. Katulad kasi to nung coins na nakuha namin nung first day. Pero sa tingin ko wala atang value to. Kasi madami nagko-comment na sa SM lang daw to makukuha. Eh ang tanong ko sa SM to, paano to napunta sa mga lupa? Medyo nakakapagtaka lang, 'di ba? Sino kaya nagtatanim o naglilibing ng mga coins dito? Pero wala naman siguro masama kung susubukan, 'di ba? Susubukan ko din to pakita kay Sir Alan. Kaya dahil hindi pa kami uwi, tinago ko muna ulit to sa ilalim ng buno ng nyog at tinakpan ng bato. Pagkatapos ng back to work na ulit, konti na lang naman na matatapos na kami. Nabunot na namin lahat ng damo. Tanghali na nga, sobrang tirik na ng araw. Break time na nga to ng mga wise. Buti na nga lang meron ditong maliit na tindahan. Sakto gutom na kami, meron siya mga merienda dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero pansit siya na kulay dilaw. Meron din dito saging na saba pero payat. Kahit hindi ako kumakain ng pansit pero sa sobrang gutom ko napakain na ako. Sa buong buhay ko first time ko lang nakatikim nito pero masarap siya ha. Pinong nakakalam, ano kaya tawag sa pansit na tong? Sarap eh. Kumain nga din pala ako nitong saba. Grabe kasi sa gutom ko, hindi rin kami nagumagahan bago umalis. Inilabas ko na nga pala yung mga kutkutin na baon ko at i-share ko sa mga nanay dito. Ito nga pala nanay ni Chambonga, ang gusto nga pala niya itong mani na matamis. At bahala na nga sila nagkuhaan basta ako kakain ako nitong pastillas. Sabi sobrang sarap pala neto. Bata pa ako nung huling nakakain ako neto eh. Akala ko nga matitira pa mga to pero maya-maya din nga pala inaubos din. At syempre pagkatapos ng break time, back to work na naman kahit sobrang init. Konting damo na lang naman bubunutan kaya matatapos na. Pinakadulong part na lang ay meron damo. Pagkatapos nun, tapos na. Pero syempre kailangan talaga itong tapusin ngayon. Kasi pagkatapos magbunot ng damo ay magtatanim naman mga halaman. At eto na nga pala ang kinalabasan. O diba wala na kayo makikitang damo dyan. Hindi mo akala na sobrang tataas ng damo dyan ha. Pero ngayon wala na. O siya, yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!